Nako Cam Reddish, wala pa ring lusot dito sa Los Angeles Lakers kahit ito ay bumalik na sa kanilang lineup. Alam naman natin na kasama ito sa naging trade package ng Los Angeles Lakers papuntang Charlotte Hornets para dito kay Mark Williams. At dahil nga sa bumalik itong sila Dalton Knecht at Cam Reddish sa roster ng Lakers, ay wala ng open roster spot ang kanilang kupunan para makapagdagdag ng isang sentro na possible nilang kunin dito sa buyout market. Kaya ang mga kandidato na maaring i-buyout ang kontrata ng Lakers ay ang maalinman kana Cam Reddish at Christian Wood. Okay lang din naman mga idol na i-buyout na lang ng Lakers itong si Cam Reddish. Lalo at hindi na rin naman ito nagagamit ng Los Angeles lalo at nandyan na sila Dorian Finney-Smith at Jared Vanderbilt. Kaya mas maganda kung i-buyout na lang ng Lakers ang kontrata nito para magkaroon sila ng open roster spot para sa isang big man mula sa buyout. Pero pwede rin naman na i-buyout na lang ng Lakers ang kontrata ni Christian Wood lalo at hanggang sa ngayon ay hindi pa ito nakakapaglaro. Lalo at sumailalim nga ito sa kanyang ikalawang surgery sa tuhod last September. Pero ang problema ng Los Angeles Lakers dahil meron ng rule sa NBA, na dahil sa ngayon ay lagpas na ang Lakers sa first tax apron na nasa $9 million, na hindi nga sila pwedeng kumuha ng player na merong nakaraang kontrata na $12.8 million pataas. Kaya limitado yung choices ng Lakers na makakuha ng isang big man na may malaking kontrata na nagmula sa buyout. Kaya ito yung perfect na mga big man na maaaring kunin ng Lakers sa buyout market na may under sa $12 million ang kontrata. Ang una nga ay itong si Mo Bamba, ang former player ng Los Angeles Lakers na naglaro sa kanila noong 2022-23 season. At nasa 9 games nga lang itong nakapaglaro sa Lakers bago lumipat ng ibang kupunan. Ito nga daw ang best option ng Lakers sa open market sa ngayon. Si Mo Bamba nga ay isang 7-footer na kayang maglaro ng depensa at kayang gumawa ng mga lobs dunk. Meron nga din itong shooting sa 3-point range. Na-waive nga ng Utah ang kontrata ni Mo Bamba matapos itong i-trade ng Clippers. Sa kanyang 28 games ngayong season sa Los Angeles Clippers ay nag-average ito ng 4 points, 4 rebounds at 1 block per game. Kaya maganda daw itong kunin ng Lakers bilang backup center para kay Jackson Hayes. Sunod naman mga idol ay itong si Alex Len na galing ng Sacramento Kings pero na-waive na nga ang kanyang kontrata dito. Interesado nga daw ito na mag-sign sa Indiana Pacers. Pero baka makumbinsi ito ni Rob Pelinka na maglaro sa Los Angeles Lakers kasama nila LeBron James at Anthony Davis. Nasa halos 4 na seasons nito sa Sacramento Kings ay nag-average ito ng 3 points at 2 rebounds. Kaya okay din ito na maging backup center para sa Lakers. Sunod naman mga idol ay itong former Lakers din na si Damian Jones, na kung saan ay naglaro ito sa Lakers noong 2020-21 season para sa 10-day contract. At naka 8 games nga lang ito dito sa Lakers. Nag-average nga ito ng 5 points at 3 rebounds sa kanyang 8 games noon sa Lakers. Bumalik pa naman ito sa Lakers noong 2022-23 season. Kaso ay nakasama ito sa trade package papuntang Utah Jazz sa isang 3-team trade kasama ang Minnesota Timberwolves. Ito ay para makuha ng Lakers sila D'Angelo Russell, Malik Beasley at Jared Vanderbilt. Kaya okay din itong kunin ng Lakers bilang backup center ni Jackson Hayes. Habang ang iba naman sa dinidikit ang pangalan sa Lakers na sila Daniel Theis at PJ Tucker, ay malabo naman ito kunin ng Los Angeles Lakers lalo at parehas ang mga ito na mga undersized. Pero kung kayo ang tatanungin mga idol, sino para sa inyo ang magandang kunin ng Los Angeles Lakers na big man sa buyout market?